Dalangin ko po sa oras na ito, nagabayan niyo po kami sa aming mga pag-uusapan. Nawa po, Panginoon, ang katotohanan lamang ang maipangaral sa aming kalagitnaan. Salamat po sa church na ito, sa Berean, under the leadership of our beloved pastor, Pastor Bernard Magat. Salamat po, Panginoon, sa kanya pong buhay na pinapagamit. And may you please bless the members of this church, bless the ministry, the ministers na ginagamit mo. And we're praying, Lord, na magbukas ka po ng aming mga puso. Ang bawat isa sa amin ay inyo pong kilusin at kausapin nang sa gayon meron kaming mapulot na aral mula sa inyong salita. And Lord God, dalangin ko po na kami po inyong i-rebuke, inyong i-correct sa pamamagitan po ng salita mo. And use me, Lord, hindi ko po ito kaya kung wala ka. I am nothing in your sight. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, so sa ating po ngayong tema, sa ating pong fellowship, standards keep you safe. So pag-uusapan po natin ngayong umaga, yung standard po na iyan. Okay? So are you ready? Let me share to you the 5 great lessons in life. Number 1, we will learn lessons. Number 1, we will learn lessons. Whether we like it or not, mga young people, mga kapatid, we will learn lessons. Sa school, tinuturuan tayo, di ba? Tama? Sa work, tinuturuan din tayo. Sa bahay, tinuturuan tayo. Sa church, tinuturuan tayo. We will learn lessons. Number 2, there are no mistakes, only lessons. There are no mistakes, only lessons. Number 3, a lesson is repeated until it is learned. A lesson is repeated until it is learned. Kaya pansinin nyo, di ba, merong bumabagsak sa exam? Tama? Pansinin nyo, merong umuulit ng subject? Tama po? Why? Bakit? Hindi natuto eh. Kaya uulitin or mauulit ng mauulit ang lesson na iyan hanggang sa matutunan natin. Okay? Or number 4. So a lesson is repeated until it is learned. Number 4, if we do not learn the easy lesson, it will get harder. Mga young people, if we do not learn the easy lesson, it will get harder. Pag hindi natin natutunan yung easy way, mahihirapan tayo sa sunod. Naintindihan niyo po? Masaklap doon. Mas magiging mahirap siya. Mas magiging complicated pag hindi na tayo natuto. And number 5, we know that the lesson is learned if our actions change. We learn that the lesson is learned if our actions change. Hanggat walang nababago sa ating mga buhay, hanggat walang nababago sa ating mga actions, hindi tayo natututo or hindi tayo natuto. Naintindihan po natin, young people? So are you with me? So, ating po pag-uusapan ng standard, let me tell you that our God is a God of standard. Tatak natin sa isip natin yan, young people, mga kapatid, that our God is a God of standard. Let me tell you, nung binigay ng Diyos ang instructions sa paggawa ng tabernacle, nung binigay ng Diyos ang instructions sa paggawa ng templo, alam nyo ba na merong standard na sinusunod? Opo, maliwanag na maliwanag yan. Basahin po natin sa Old Testament. Binigay ng Diyos yung standard kung paano gagawin ang templo. Hindi basta-basta. Naintindihan niyo po, young people? Ganon din po sa paggagawa ng temple, yung pag-execute po ng offerings. Di ba? Yung pag-execute ng worship, ng handog sa Panginoon. Hindi po din basta-basta. Merong standard na sinusunod. Naintindihan niyo po, young people? Kaya sa buhay ng isang young people, sa buhay ng isang Kristiyano, meron tayong standard na dapat sundin. Naintindihan po natin? So our God is a God of standard. And maganda po doon, God sets good, excellent, and best
Standard. Pag-uusapan po natin yan mamaya. So standard is very important. Nakita po natin yan. Ito po, ang ganda po ng place nyo po ngayon. Ang ganda po ng, ng building nyo po ngayon, ang gawain po ninyo. At nabibless po kami doon. Merong standard po na sinunod, tama? Sa paggawa po ng building na ito, hindi po pwedeng basta-basta lang. Pansin po ninyo, ang ganda po ng pagkakagawa. Kasi merong standard na sinunod. Sa isang company, pag nag-apply tayo sa isang company, meron diyang standard na sinusunod. Tama? Mag-apply ka sa Jollibee, mag-apply ka sa McDo, mag-apply ka sa Shakey's, merong standard na sinusunod. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong standard. Kailangan sundin mo yung standard na inilagay nila. So nakita po ninyo, ini-establish ko po sa inyo, young people, yung kahalagahan ng standard. Amen po ba? Kaya nga po yung tema natin ngayong umaga, standard will keep you safe. Kaya magkaroon ka ng standard, young people. Mag-set ka ng standard mo. And in speaking of setting our standard, the title of our message for today, Setting Our Standard. Setting our standard. Marami pong young people ngayon, na ito po kasing generation na ito, di ba? Maraming young people ngayon nabubuhay na walang standard. Hello! Sa Christian life, walang standard. Sa love life, walang standard. Sa school, walang standard. Walang personal standard. Kaya very important na maset natin ang standard po natin. Amen po ba? The question is, how to set our standard? How to set our standard? So number one, how do we set our standard? Number one na kaagad. Ganyan tayo dito eh. Amen? Number one, how to set our standard? In-establish ko na po sa inyo yung kahalagaan ng standard. Poprotektahan ka niyan. In fact, sabi nga nung Proverbs chapter 6 di ba, bind them, di ba? Tama, tie them. Yung word na mga yon, that speaks of our safety, okay? Our protection. So, number one, how do we set our standard? Number one, set your standard on the Word of God. Set your standard on God's Word. So, tignan natin sandali, balik tayo sa Proverbs chapter 6. Sa ating pong text, sabi dito, ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa lupa, sabi niya, anak, my son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. That speaks of commandment and law. Okay? Alam niyo ang word of God, ganun po eh. Commandment and law, batas at utos, ang salita ng Diyos. So, ano pong sabi? Bind them continually. I-bind mo sila continually. And what? Tie them about thy neck. Itali mo sila sa iyong leeg. So, paano tayo magsiset ng standard natin? Young people, number one, set our standard on the Word of God. On the Bible. Hello? The best source of our standard is the Word of God. Wala na pong iba, young people. Huwag mong hanapin yung standard sa school. Huwag mong hanapin yung standard sa mundo, sa Facebook, sa Instagram. Hanapin mo sa Bible. Nakakalungkot ang daming young people ngayon, nagsiset ng standard sa Facebook. Anong nakita sa Facebook? Para maganda to Gagawin na ring standard. The best na source ng ating pong standard is the Word of God. Huwag kang malilito, young people. The Word of God. So the best source is the Bible. Ng standard po natin. Dito po natin titignan. Dito po tayo kung paano tayo kikilos bilang mga Kristiyano. Kung paano tayo, di ba, iibig bilang isang young people. Yan po kasi maraming issue ngayon Maraming young people ngayon lito sa pag-ibig. Hello? Nalilito, ang talino sa school, pag sa pag-ibig, nabobobo. Hello? Are you still with me? Number one, under our point number one, make the Bible as the foundation of your standard.
So sinet mo na. Sinet mo na yung standard mo sa Word of God. Now, anong gagawin mo, young people? Make the Bible as the foundation of your standard. Pag sinabi nating foundation, pundasyon, now look at me, young people. This is the Bible. Dito nakapatong yung standard mo. Are you still with me? Naiintindihan po ba natin? Yung standard natin, ilalagay natin sa Bible. Foundation. Gagawin mong foundation ang salita ng Diyos. Kasi yan yung pag sinabi nating foundation, matatag yan. Isipin mo na lang kung yung mga pundasyon ng mga building na meron tayo ngayon, mahihina. Hello? Isipin mo na lang kung ano yan, kung parang lantang gulay yan, gaganon-ganon tayo dito, di ba? Iiwas-iwas tayo sa pag-alog ng mga building na to. Pero yung pundasyon yan, matatatag. Ganon din po sa atin, young people. Pag ang pundasyon natin nasa Word of God, matatag ang young people. Daming young people ngayon, mahina eh. Hello? Niligawan ng unbeliever. Ay, ang pogi niya. Hindi makahindi. Ang pogi lang. May NMAX lang. May 4 wheels lang. 4 wheels. Yung tricycle, nilagyan ng isa. Di ba? Set your foundation. Di ba? Make the Bible as the foundation of our standard. Kulang tayo ngayon sa mga young people, di ba, na mga knowledgeable sa Word of God. Bakit po? Kinain na ng mundo yung oras natin. Kinain na po. So, yun po yung una. Number 2. So make the Bible the foundation of our standard. And number 2, make ourselves, okay? Make ourselves funded of the Word of God. The word fund, F-O-N-D, the word fund. Ang ibig sabihin po niyan, the word fund means having a liking or affection. Nagugustuhan mo siya. Feeling or showing love. Okay? Granted special treatment. Yun, kakaiba yung treatment mo sa Word of God. Or having an attention. Okay? Yun kasi, tignan natin yung verse number 20. Yung word na keep and forsake. Yung word sa text natin, young people. Sa Proverbs chapter 6, verse number 20. Sabi doon, keep thy father's commandment. Tama? And ano po? Forsake not the law of thy mother. Tama po ba? So, ang ibig sabihin yun, make ourselves funded. Ibig sabihin, yung Word of God, bibigyan natin ng halaga. Nanaisin natin siya araw-araw. Hello? Ang tanong, ang desire ba natin nasa Word of God? Ibig sabihin, binabasa ba natin to? Remember, the Bible is God's love letter to us. Tama? Ngayon kasi hindi na uso love letter, no? Hindi pa naman ako masyadong matanda. Pero, grabe, no? Pero naabutan ko din yan, yung mga love letter na yan. Di ba? Feeling na pinapadalang ka ng love letter. Anong pakiramdam, ladies? Anong pakiramdam? Pag pinadalang ka ng love letter. Dami kasing young people ngayon na ladies, sa chat na lang, no? Nakukuha yung oo, ano? Pero ang feeling niyan, di ba, kakaiba Pag nagpadala ka ng love letter nung araw, mag-e-effort ka talaga. Pupunta ka sa mailing office, di ba? Magsusulat ka, bibili ka ng papel, mag-e-effort ka, mag-isip ng mga matalinhagang salita. Di ba? Tama? Dadali mo sa mail office, hintayin mo pa yung reply after 1 week. Ngayon, 1 minute, inip na inip ka na. Di ba? Sa reply, sabihin mo na agad sin mode. Pero ganun mga kapatid. Itong Bible, love letter ito ng Diyos sa atin. Young people, wag mong aalisin yung Bible sa buhay mo. Sabi doon, make yourselves funded. Dapat, naisin mo na alamin ang salita niya. The question is, are you reading your Bible? Are you reading your Bible? Kamusta ang Bible reading mo?
Magde-December na, baka nasa Genesis ka pa din. Hello? I-goal naman natin young people na tapusing basahin ang Bible. Hello? Natatapos natin yung 16 episodes ng Korean novela. Kasi ako rin nanonood din yan. Pero wala tayong time sa pagbabasa ng Bible. Yan ang kailangan natin. Young people, please be reminded. Basahin natin ang Word of God. Maglaan tayo ng oras para basahin ang Bible. Naniniwala ko, God's Word changes lives. Yung nasa harapan niyo po, mukhang loko-loko lang yan. Dating loko-loko. Pero binago ng Bible. Hindi nyo lang alam kung gaano ako binago ng Bible. Kaya basahin natin. Sa murang edad nyo lang, pinagpala tayo dahil sa murang edad, naririnig na natin ang Bible. Sa murang edad, nakakarinig na tayo ng preaching ng Bible. Kaya basahin mo na yan. Huwag mo nang itambak sa bahay yan. Basahin natin ang Bible. Naisin nating alamin ang sinasabi ng Bible. So the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. So, number 3 po, sinet na natin, maliwanag na sa atin, na kailangan nating iset yung standard natin sa salita ng Diyos. Sa Word of God. Word of God lang. Sapat na yan mga kapatid. Nandyan na lahat ng sagot. Diba? Lahat ng sagot na kailangan mo, nandyan na sa Word of God. Number 3. Simple lamang po. Number 3 is to memorize Scripture to feel our standard. Ibig sabihin, punan yung ating mga standard. Yung ibang young people, listen to me. Maging nga tayo dito, honest tayo. Yung ibang young people, umattend ng fellowship para may makitang maganda. Hoy, umami na kayo, mga men. Hello? walang gusto umamin. Sa mga ladies, ganun din, di ba? Hindi po, nag-pray po ako bago pumunta ng fellowship. Wow, spiritual. Yung pogi naman niya, di ba? Nakita mo na kaagad. Well, let's be honest, young people. Ang ibang young people na pumunta ng fellowship, naghanap ng jojowain. Hindi totropahin. Di ba? Hello, Arcelene. Nakakuha niyo po ba young people? Pero mga kapatid, let me remind you, magandang mag-memorize ng scripture. Dito natin isa-set yung standard natin o hahanapin natin. Wag lang yung pogi lang. Ladies, wag yung pogi lang. Sa mga men, wag yung maganda lang. Diba? Kukupas yung ganda niyan. Kukupas yung puti niyan. Dapat, yung talagang standard, diba, na hahanapin mo based on the Word of God. So maraming maraming content creator ngayon sa ating pong, lalo na sa bansa natin. Daming content creator. Yung isa nga ngayon kilala, di ba? Si Mr. Nobody. Di ko po kapatid yun Hindi po ka related doon. Baka sabihin nyo sobra ka naman yan, insan. Hindi po ako related doon, Pero ang daming content creator ngayon. Di ba? Ganda nga kung merong mga Christian ngayon na content creator. I encourage you. Of course, siyempre, ang i-content mo, Word of God. Hello? Word of God, Bible, how you do the ministry. Paano ka nagpapagamit sa Panginoon? Di ba? Paano mo sinusunod ang Diyos? Paano mo sinusunod ang pastor mo? Pwede mong i-content yon. Naintindihan niyo po? Kasi marami pong young people ngayon ang walang content. Walang laman. Walang laman. I tell you, nakakalungkot po. This is the generation na kung saan ang dami pong young people ngayon, walang laman. Ngayon, naririnig mo yung preaching na to. Lamanan natin yan. Word of God. Hello? Para hindi yung puro mekos-mekos ka na lang. Tornado, di ba? Kuha ba? So memorize scripture. Memorize natin.
try nyo mag-memorize one verse a day. Diba? Ang ganda po ng training namin sa church namin. Sa pastor po kasi namin, tinrain kami ng pastor namin eh. Noong nandun pa lang ako sa church, bago ka mag-breakfast, magme-memory verse ka muna. Diba? Maganda ganun, disiplinahin natin. Oo, may isa nga dito kasama namin na yung people eh, napa-memory verse eh. Diba? Ayaw niya mag-memory verse. Wala siyang magawa. Hindi siya makakain eh. So nag-memory verse. Maganda po na gawin natin yon. Pwede natin, I suggest, mag-memorize tayo ng verses. You know what, young people? We need young people today who are filled with God's Word. We need young people today who are filled with God's standard. We need young people today who are filled with godly standard. Opo, ito yung kulang sa young people sa panahon natin ngayon. Bakit lagi ko pong sinasabi po yun? Sa panahon natin. Kasi po ang hirap ng panahon ngayon. Ang hirap ng trabaho ng pastor. Ang hirap ng trabaho ng preacher sa panahon ngayon. Bakit po? Ang daming young people ngayon nadadala ng mundo. Ang dami ng young people ngayon tumatalikod sa Panginoon. Kahit anong preach ng pastor, kahit anong encouragement ng pastor, wala pa rin. Anong kulang? Anong kulang? Kulang sa Word of God. Kaya gawin mong pundasyon, young people, ang Word of God. Naintindihan natin? I-memorize natin ang Scripture. Naisin natin ang Word of God para hindi tayo basta-basta, di ba, nadadala ng sanlibutan. Last night, siguro 2 nights ago, nag-scroll ako ng social media ko. Ganito po ngayon kasinira, di ba? O ganito ka ino-orient, kinokondisyon ng mundo ang mga kabataan. Bakit po? Nag-scroll ako, siguro 2 nights ago, nag-appear sa akin yung interview ni Tony Gonzaga sa isang young man. Ang sabi niya, I do not believe in marriage because marriage is just a piece of paper. Ano sabi ng Bible doon? Ano sabi ng Bible doon? Hebrews chapter 12, kung di ako nagkakamali. Buksan natin. Open with me your Bible. Hebrews chapter 13, yon. Ano sabi ng Bible pagdating sa kasal? Hebrews 13, verse number 4. Verse number 4. Sabi dito, marriage is honorable. Hello? Marriage is honorable. And ano daw? In all. And the bed undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. Ano pong gusto kong i-point dito? Kinokondisyon ng mundo ang mga young people na tanggalin ang God's Word. Utos ng Diyos yun marriage. Marriage is honorable. Sino ba nagtatag ng pamilya? Sino nagtatag? Ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. In fact, ang Diyos, di ba, or ang pamilya, ang unang itinatag ng Diyos. Kaya kinokondisyon ng mga young people ngayon, huwag ka na magpakasal. Papel lang yan. Huwag kayong maniwala sa ganun. Basahin nyo Bible nyo. Marriage is honorable. Ang gusto kasi ng mga kabataan ngayon, puro pleasure na lang eh. And i-straighten ko po kayo. Ang mundo ngayon, it's more about flesh. It's more about sex. Kaya hindi pwede po sa young people yung pumasok. Turo ng pastor namin, hindi pwede sa young people ang pumasok sa relasyon na hindi alam ang Bible. Hello? Pag hindi pa tayo, kumbaga hindi pa tayo well-versed sa Bible, huwag ka munang pumasok sa pakikipagrelasyon. Amen? Hello? Natatahimik po yung iba, sabi. Di na kita makita Kaya ang young people, hinahanda po natin. Salamat po sa nag-organize ng fellowship na to. Paghahanda po ito sa inyo, young people. Hindi po ito para sa amin. Kasi nandito na kami.
Ginagabayan na lang namin kayo. Pinagpipray na lang namin kayo. So, makinig tayo sa Word of God. Let us set our standard on the Word of God. Okay? Let's dig in sa ating pong pinag-uusapan. Number 2, how do we set our standard? Number 1, we set our standard on the Word of God. Number 2, tignan po natin yung Mark chapter 3, verse 35. Mark chapter 3, verse 35. Sabi po dito ng verse number 35, for whosoever shall do the will of God. Ano daw po? Kung sino man daw po ang gumawa ng kalooban ng Diyos, the same is my brother and my sister and mother. Now, kung babasahin niyo young people, ang context niyan, ang nagsasalita po niyan, ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo po mismo nagsasalita. Pag ginawa mo daw ang will of God. So number 2 po na point natin, how do we set our standard? Number 2, let us set our standard in the will of God. Let us set our standard in the will of God, sa kalooban ng Diyos. Let me tell you, young people, sa lahat po ng nakikinig sa oras na to, the safest place in the world is in the will of God. Wala pong pinaka-safe na lugar dito po sa sanlibutan, kundi ang kalooban ng Diyos. Kahit nasa White House ka pa, ang White House po, advanced yan sa technology. May paparating pa lang na rocket dyan, nasa impapawid pa lang, pumuputok na yung rocket na yon. Hindi kayang, di ba? Hindi magagalaw yung White House sa Amerika. Pero kahit nandun ka pa, kung wala ka sa kalooban ng Diyos, delikado ka pa rin, young people. Are you still with me? So the safest place in the world is in the will of God. Nandito ka ngayon, di ba? Kung save ka, nasa kalooban ka ng Diyos. Kung hindi ka save, let me tell you, wala ka sa kalooban ng Diyos. Kalooban din ng Diyos na nandito ka at nakikinig ka ng Word of God. How do we determine God's will? Alam nyo, sa pagtahak nyo sa buhay as a young people, as a Christian young people, merong mga markings kasi na ginawa ang Diyos, mga sign. Paano natin ito ma-determine ang kalooban ng Diyos? Number 1 is through the Bible. Okay? Through the Word of God. That's number 1. Number 2, through prayer. Kaya we do believe in prayer. Hello, young people. Are you still praying? Nananalangin pa po ba tayo? So, kung gusto natin ma-determine, malaman ng God's will, manalangin ka. Hello? So, the Bible, through prayer. And how do we determine God's will? Number 3 is through godly counsel. Okay? Godly counsel. So, sa godly counsel, ang number 1 na pakikinggan mo dyan is the advice of your pastor. Are you still with me? Mahalaga po ang merong pastor sa buhay. Young people ka pa lang, makinig ka na sa pastor mo. Hello? Young people ka pa lang, matuto na tayong sumunod sa pastor natin. Ang pastor po, ang iniisip niyan lagi yung kabutihan ng isang young people. Hindi sa kasamaan. Naintindihan po natin? Kaya kung may pastor ka, pinagpala ka. Hello? Kung meron kang pastor, pasalamatan mo pastor mo. Oo, kasi naabot ka ng buhay niya. Nagpagamit siya sa Panginoon. So, pagdating sa love life, isa sa kinoconsider dyan, advice ng pastor. Hello? Are you still with me? Young people, kung gusto mo mag-love life, pakinggan mo pastor mo. Pag sinabi ng pastor mo na wag muna. Huwag matigas ang ulo. Pastor, tumitibok na yung puso ko. Dug. Hoy, matagal nang tumitibok yan. Pag sinabi ng pastor mo, wag muna, Brad. Palaguin muna natin yan. Sundin mo yon. Yun din po ang advice ng pastor ko sa akin eh. Brad, pag-pray mo muna. Diba? Ang pagsunod sa pastor, merong blessing na kalakip. Gusto niyo po ba yun? O ladies, red flag to ha. Red flag to. Tandaan niyo to.
pag yung lalaki na yan, hindi nagpaalam kay pastor, red flag yan. X na yan. Hoy, ladies! X na yan. Pag naga-underground yan, ninja yan Pagka nag-ano yan, anong tawag doon? Nakalimutan ko. Hokage. Hokage moves. Di ba? Hindi dumaan sa pastor. Nako, red flag yan. X na agad yan. Young people na babae. Oo, dapat magpaalam muna yan sa pastor mo. Di ba? Bago ka niya, sis, I love you. Talaga naman Sarap mong sampalin. Gumising ka lang. Oo. Sa mga lalaki naman, magpakalalaki tayo. Amen? Ang tunay na lalaki, nagpapaalam sa pastor. Ay, walang nag-amen na lalaki. Hindi kayo tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, nagpapaalam sa pastor. Konti lang yung tunay. Ang tunay na lalaki, nagpapaalam sa pastor. Yun, dumami na, yung tunay na lalaki. Saludo ko sa inyo. Paalam kayo sa pastor nyo. Seek kayo ng advice. Pastor, meron ako nagugustuhan Pwede ko po ba siyang ipag-pray? Di ba? Pakinggan mo yung advice sa pastor mo. Pag sinabing hindi, wag muna, wag muna. Amen po ba? Wag ipilit. Okay, so move on na tayo doon. Number 4, how do we determine God's will? Number 4 is through common sense. Yung ating common sense, nagsasabi na hindi yan God's will Tama? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Number 5, how do we determine God's will? Number 5 is through the Holy Spirit. Okay? Pag hindi ka saved, hindi mo problema to. Ang saved, merong Holy Spirit na nananahan sa Kanya. So, gagabayan ka ng Holy Spirit sa mga decision making mo. Number 6, how do we determine is through our abilities. May dahilan ng Diyos kung bakit yan ang alam mo. Di ba? May dahilan ng Diyos bakit ganyan ang profession mo. Number 7, how do we determine? Number 7 is through circumstances and what? Opportunities. Okay? Circumstances and opportunities, pinapakita ng Diyos sa atin yung kalooban niya. Number 8 is through open and closed doors. Tignan natin yon, yung mga open and closed doors na yon. Okay? Para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Number 9 is through faith. Kung again sa pananampalataya mo yan, then malinaw na yon. Maliwanag na yon, hindi God's will yon. Diba? Pero pagka na-align yan, sa pananampalataya mo, God's will yun. Okay? So number 10 is through our inner peace. Inner peace, yung peace natin sa atin. Ang ikaw lang makakasagot niyan kung meron kang peace sa bagay na yan. Okay? So ito pong formula na to, ito po'y tinuro ng pastor namin sa amin. Perfect po ba na nasunod ng mga young people sa church? Hindi. Marami pa rin matigas ang ulo. Marami pa rin sumuway. Pero sa mga sumunod, listen to me, sa mga sumunod, sa formula ng pastor namin na to, anong resulta? Pinagpala. Isa na po ako doon, sa testimony na yun, pinagpala. I have a wonderful wife. Hindi ko lang siya kasama ngayon. Kasi nag-away kami. Hindi, joke lang. birthday, nilaglag birthday po ng lola ko, kaya hindi ko naisama ngayon ang misis ko, tsaka yung anak ko. Di ba? Ito po yung formula na to, yung mga sumunod dito, pinagpala ng Diyos. Amen? Okay, ready na ba kayo? Number 1, sa formula na to. Number 1 is master. Matthew chapter 6, verse number 24. Matthew 6:24. Ano po sabi dyan? Ng Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Pinag-usapan dyan yung Diyos at ang pera. Pero listen to me, dapat in choosing a partner someday, number 1, dapat pareha kayo ng master. Naintindihan po ninyo? Dapat hindi kayo magkaiba ng master. Yung master mo na pinaglilingkuran,
dapat pakaparehan mo rin, or kaparehan niya rin ng master na pinaglilingkuran. Hello, are you still with me? Hindi po pwede magsama yung, di ba? Yung itim sa puti. Tama? Hindi po pwede. Kailangan pareha kayo ng master na pinaglilingkuran. Naintindihan niyo po yung people. Okay, binibigyan ko po kayo ng ng mga katotohanan. Dapat pareha ng master. Listen to me. Ang save ay para sa save. Hello? Ang Kristiyano ay para sa Kristiyano. Ang mananampalataya ay para sa mananampalataya. Huwag natin ipilit. Young people, dapat pareha kayo ng master. Hindi po pwedeng ikaw master mo si Lord. Di ba? Yung isa mastermind. Ay, yung isa master niya si Satan. Hindi. Dapat pareha kayo ng master. Yan ang hahanapin nyo yung people. Yung pareha kayo ng master. Huwag kang maghahanap sa labas. Brother Emar, wala kasing mapili dito eh. Lahat pangit. Grabe ka naman. Lahat talaga. Paano na lang kami? Di ba? Idilat mo lang yung mata mo, sis. Di ba? Idilat mo lang, Mag-pray ka. Are you still with me? Hindi hinahanap ang kalooban ng Diyos sa labas. Dito po sa loob ng kalooban ng Diyos. Hinahanap yon. Mag-pray ka, di ba? Napalinawin ng Diyos ang mata mo. Hindi, palinawin, Pray. Dapat pareha kayo ng master. Kaya nga, mga kapatid, hindi basta-basta yung pagpasok sa relasyon. Kaya, maintim na pinag-iisipan, pinagpipray. Yun ang number 1 na kailangan mo i-consider. Pareha ba kayo ng master? Pag hindi kayo pareha ng master, ang sagot dyan, no. Naintindihan niyo po? Ang sagot dyan, no. Pag unbeliever yan, no na kagad yan. Naintindihan niyo po, young people? Huwag natin i-entertain yung thought na ganito, young people. Correct na po natin to. Brother Emar, dadalhin ko naman sa church Isi-save ko naman Ano? Ikaw ang nagsisave? Hindi po. Huwag na natin i-entertain yung thought na yon. Kasi po, yung 80% or 90% na gumawa nyon, naku po, I tell you, hindi po naging successful. Opo, nabubuhay sila ngayon ng puro regret na lang. Puro na lang pagsisisi. Sayang kung sinunod ko lang si pastor. Sayang kung nakinig lang ako. Sayang kung hindi ko lang tinuloy. Puro ganyan ang maririnig mo. Naintindihan niyo po yung people. Kaya wag mong i-entertain yun. Alisin mo na sa mind mo yun. Dadaling ko sa church para ma-save. Wala kasing pogi sa church. No, nagkakamali ka. Ang binabago ng Diyos, pinapapogi ng Diyos. Amen po ba? Uy, supportahan niyo naman ako mga men. Grabe kayo. Pinapapogi ng Diyos yan. Kaya dapat same master kayo. Okay po ba? Naintindihan po ba natin? Opo, hindi magiging mahirap sa inyo yon pagka kinonsider natin ang mga bagay na yon. Ano nga sabi sa five great lessons in life kanina? Ano yung sabi sa isa doon? Ano yung sabi sa isa doon? Kung nag-take down notes kayo. Sabi doon, if we do not learn the easy lesson, it will get harder. Magiging mahirap pa yun. Tama? Uulit pa yung pagkakamali na yun at mas magiging mahirap pa para sa atin. Okay, let's move on. Dapat pareha kayo ng master. Number two, dapat pareha kayo ng mission. Kanina, master. Okay? Number 2, kailangan pareha kayo ng mission. Pag sinabi nating mission, this is the purpose. Yung purpose natin sa buhay. And ang purpose po ng isang ligtas, di ba? Ang isang purpose ng isang mananampalataya ay maglingkod sa Diyos. We are saved to serve. Amen po ba? We are saved to serve. Iniligtas ka ng Diyos para maglingkod. Kaya dapat yung pipiliin mo, ipag-pray mo, i-consider mo, di ba, na jojowain. Huwag na natin paligoy-liguyin. Hindi to tropahin.
Hindi ko consider mo, dapat pareha kayo ng purpose. Ano po yun? Maglingkod sa Panginoon. Dapat same kayo ng purpose niyan. Dapat, di ba, yung pipiliin mo na yan, naglilingkod din sa Panginoon. Opo, huwag kang pipili ng backslider. Hello? Piliin mo yung naglilingkod na sa Panginoon. Yung matapat na naglilingkod. Naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa pastor, nagsiserve sa loob ng church. Same mission. Naintindihan po ninyo? Pareha kayo ng mission, pareha kayo ng purpose. Hindi po magiging mahirap sa inyo yun. Naintindihan po ba natin, young people? Imagine, pareha kayo na nagsiserve ng purpose ninyo sa buhay ninyo. Nakakalungkot yun pagka napunta ka sa mali. Hindi kayo nagsiserve, hindi kayo iisang mission. Diba? Kaya mahalaga yung point number 1 natin. Tama? Na ano po? Dapat same master. Para hindi ka na mahirapan, yung mission nyo, sabay na kayong maglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Naintindihan nyo po ba, young people? Number 3, ito na po yung time na maghahanap ka ng mate. Master, mission, and mate. Ito po yung umiikot hanggang sa ngayon. Who is the right person? Yan ang tanong young people. Yan ang tanong sa marami po. Who is the right person? Diba? And how do I know that he is or she is the right person? Naintindihan niyo po? And let me correct you with that statement. Hindi po kasi hinahanap yung right person. Naintindihan niyo po? Hindi po yun ang issue. Ang issue po is what? Become the right person. Hindi po issue yung who is or how do I find. Ang issue dito is you become the right person. Naintindihan niyo po, young people? Maliwanag po. Oo, kasi po pagka tinry mong hanapin ang right person, pag napunta ka sa isang tao, nandun ka na sa relationship na yon, pag hindi nag-work out, talon ka na naman sa isa. Naintindihan niyo po? Hanggang umulit na lang ng umulit yung cycle. Tama? Ayaw natin ng ganun. Kaya, ano pong dapat gawin? Be the right person. Itong sabihin natin sa atin, sabay-sabay tayo. I am going to be the right person. Ready? Go! I am going to be the right person. Okay. So number 3 na po tayo. So paano po natin isa-set yung standard natin? Let's review. Let us set our standard on the Word of God. Number 2, let us set our standard in the will of God, sa loob ng kalooban ng Diyos. And number 3 po, how to set our standard. Number 3 is to set our standard for the work of God. For the work of God. Let us look on Matthew chapter 6 verse number 33. Sabi po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kita po ninyo? In setting your standard, number 3, kailangan, ano po? For the work of God. Para sa gawain ng Diyos. For the kingdom. Sabi doon, di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom. Anything that is not connected to the kingdom is wasted. Bakit ka nag-aaral? Young people, listen to me. Bakit ka nag-aaral ngayon? Ha? For the kingdom. Bakit ka nagtatrabaho? For the kingdom. Bakit ka pipili, di ba, mananalangin ng tamang tao na magiging kapartner? For the kingdom. Naintindihan niyo po? Kasi pag nagkamali ka dyan, di ba, ilalayo ka niyan sa work of God. Ilalayo ka niyan sa kingdom. Yun nga yung sabi nung text natin Proverbs chapter 6. Di ba? Ilalayo ka sa evil woman. Tama? Verse number 24. Ano pong kasunod? Strange woman. Ilalayo ka niyan. Kaya mahalaga na kapag ka nag-set ka ng standard mo, dapat para sa gawain ng Diyos. Para sa kingdom of God. Huwag kang pipili nang hindi mo makakatuwang sa gawain ng Diyos. It must be for the kingdom. Diba? A person who will become your help,
who will support you doing the kingdom, who will support you serving God, diba? Who will support you serving your purpose in life. Kaya mga kapatid, for the kingdom. Ganyan po mag-set ng standard for the work of God, for the kingdom of God. Kaya dito po sa gawain ng Diyos, let me encourage you, young people. Young people, you have all the strength, you have all the time, you have all the talent. Okay, na meron kayo ngayon. Actually, ang mga young people yun, malalakas no? Diba? Mga masisigasig Siguro gutom lang kayo, kaya ganyan kayo ngayon. Pero mga young people, diba? Number one, when we set our standard for the work of God, number one, be active. Be active. Huwag mong gagayahin yung mga inactive. Nakakalungkot naman, may ginaya ka yung mga inactive pa sa church. No, dapat yung gayahin mo yung mga active sa church. Magpaka-active ka din, young people. Hello! Huwag mong gagayahin yung mga inactive. Be active. Ngayon na din. I am not discouraging you na tumigil sa pag-aaral. Hindi. In fact, ituloy niyan. Magpakahusay kayo sa pag-aaral nyo to honor the Lord. Hello? Magpakadalubhasa kayo sa mga profession ninyo to honor the Lord. Hello? Pero sana naman, hindi tayo maging inactive because of school, because of work. Dapat mas maging active pa tayo sa Panginoon. Hello? Huwag mong idadahilan na hindi po ako naka-attend ng church, hindi ako nakapag-serve kasi may project po sa school Ano bang dahilan yon, young people? Huwag kang masasanay sa dahilan na ganyan. Hello? Be active! Huwag kang masasanay sa ganong reason. Number 2. So sabi doon sa Romans 12 verse 11. Ano po, tignan natin sandali. Romans 12 verse 11. Sabi po ng verse number 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So be active. Number 2, in the work of God. Anong dapat tayo, young people? Number 2, be active. Number 2, be available. Be available. Maging available ka, young people. Okay? Maging available ka para magpagamit sa ating Panginoon. Huwag mong sabihin na, hindi ko po alam gawin yung ministry na yan, pastor. Hindi ko po kayang gawin yung ministry na yan, pastor. Parang hindi ako fit sa ministry na yan, pastor. No! Availability is the best ability. Tandaan natin yan, that availability is the best ability. Just be available. Sinong gusto mong gamitin ng Diyos sa gawain niya? Yung mga nasa labas? Hindi. Hindi gagamitin ng Diyos yun. Ikaw ang gagamitin niya. Once again, I am not discouraging you. Mag-aral lang mabuti. Pero huwag kang mag-focus sa pag-aaral mo. Na as if, listen to me, Diyos mo na yung pag-aaral mo. Marami po kasing yung people ngayon, sub-sub sa pag-aaral Sub-sub sa school. Hello? Sub-sub sa activity sa school. Sub-sub sa mga program ng school. Pero hindi available sa church. Hindi active sa church. Nakakalungkot. I am not discouraging you na mag-aaral ng mabuti. I am not discouraging you na magtrabaho ng mahusay. In fact, galingan mo, kapatid. Pero listen to me, huwag kang mag-focus dyan. Malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit na. Kaya nga siguro, nag-uusap kami ng pastor ko kaninang umaga. Nandun po kasi kami. May prayer breakfast kami kanina. Nag-uusap kami ng pastor namin, ni Pastor Darwin. Siguro, Brad, 15 years, 10 years, mabuti na yon. Kung hindi pa babalik ang Panginoon, blessing na yon. Pero let me tell you, young people, let me tell you, malapit na dumating ang Panginoon. Yung mga Hudyo, bumabalik na sa Israel. Alam niyo ba yung gera ngayon doon? Young people? Alam ko, updated kayo doon. Baka against kayo sa Israel. Di ba? Baka against kayo sa mga Hudyo. Nasa sa inyo yan. Pero listen to me, prophecy yan na sinasabi ng Bible. Hello? Are you still with me? Prophecy yan. Nasa Bible yan. Malapit na dumating ang Panginoon. Mga Hudyo,
from the different kinds or parts of the earth, bumabalik na sa Israel. Naintindihan niyo po? Bumabalik na sila dun sa bansa nila. Ready silang makipaggera. Oo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya huwag kang magpakasubsob sa school mo as if Diyos mo na yung school mo. Magpakasubsob ka sa trabaho mo as if, di ba? Diyos mo yung trabaho mo. Yung trabaho mo yung nagbibigay sa'yo. No. Ang Diyos ang nagpo-provide sa'yo. Ang Diyos ang nagpapasweldo sa'yo. Ang Diyos ang nagpapakain sa'yo. Ang Diyos ang nagbibigay sa'yo ng kaalaman. Kaya huwag mong Diyosin ang trabaho, pag-aaral, at kahit love life mo. Pag nakapasok ka sa relasyon, may mga jowa dito. Hindi ko na kayo hilingin magtaas ng kamay. Kasi baka mapagalitan kayo ni pastor. Kasi hindi alam. Pero yung may mga jowa dito, make sure, for the kingdom of God, for the work of God, yung relationship na yan. Ilalapit ka niyan sa Panginoon. So, be active, be available. Then number 3. Number 3 po, be automatic. Be automatic. Simple lang, tama? Pero maraming ang people ngayon ang disuse. Tama? Kailangan pang utusan ni pastor. Kailangan pang itulak ni pastor para mag-serve sa Panginoon. Kailangan pang sipain para tumuloy sa paglilingkod. Hindi na po. Dapat ang young people, automatic na yan. Hello? Dapat excited yan. Pastor, ano pong mapaglilingkod ko? Pastor, ano po bang ministry na pwede ako? Ako na po niyan. Ako na po gagawa niyan. Automatic. Hindi na disuse. So when you set your standard para sa kingdom of God. Kaya young people, be wise. Maging wise ka sa mga napakinggan natin ngayong umaga. Para pag-uwi natin sa ating mga tahanan, sa ating mga respective churches, wise ka na. Meron ka ng standard na dadalhin. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Tumayo tayo at yumuko ng ating mga ulo. Pumikit. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, ako po'y mananalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pag-correct po sa amin ng mga mali po naming standard. Salamat po, Panginoon, sa pagtutuwid sa amin sa umagang ito. Dalangin ko po na nawa po yung aming napakinggan ay aming dalhin sa aming buhay Kristiyano. Lord, inilalapit ko po sa inyo ang mga young people na ito na umattend, nag-effort para po sumama po sa fellowship na ito. Habang tayo po ay nakapikit at nakayuko, habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, no one is looking around. This time, it is between you and God. This time, it is between you and God. Meron ka bang nais ilapit sa Panginoon? The altar is open. You can come forward. Lord, thank you po sa mga standard na narinig po namin. Thank you po for guiding us, for giving us this standard. Come on, come to this altar. The altar is open. It is between you and God. Talk to God right now. Oh God, make a promise to God na iseset mo na yung standard mo sa salita niya. Gagawin mo ng pundasyon ang salita niya. Gagawin mo na yung kalooban niya. Magsiset ka ng standard para sa gawain or kingdom ng Diyos. Kailan ang the best time para ilapit yan sa Panginoon? This is the best time para isuko yan sa Panginoon. Hiling mo sa Panginoon, Lord, meron ako ngayong kasalanan sa iyo. Alam nyo, mga kapatid, ang Diyos natin, mapagpatawad. Laging handang magpatawad sa mga nagpapakumbaba na anak niya. Kaya come to this altar, talk to God, Lord, talk to God and say, Lord, patawad po. Mali po yung standard ko.
pagdating sa pagpili. Mali po yung standard ko pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pananalangin ng makakapareha someday. Correct me, Lord. And by this message, tulungan niyo po ako na may apply ito sa aking buhay Kristiyano para hindi ako magkamali. Mahirap na magkamali, mga kapatid. Pag nakapasok ka na, hindi ka na makakalabas dyan. Baka sa oras na to, merong hindi save. Ang tanging paraan para ikaw ay ma-save ay pagsisiyan ng iyong mga kasalanan at tanggapin si Kristo bilang yung Diyos at tagapagligtas. Hindi po dahil sa reliyon, hindi po dahil sa mabuting gawa, hindi po sa kayamanan, ikaw maliligtas. Hindi mo kailangan ng mga bagay na yun. Ang kailangan mo si Kristo lang para ikaw ay maligtas. Kapatid, kung okay ka nang makipag-usap sa Panginoon, na isuko mo na lahat sa Panginoon, baka pwede mo siyang pasalamatan sa oras na to. Pasalamatan mo siya sa mensahe na ating narinig. Dakilang Diyos, makapangyarihan, maraming salamat po, Panginoon, sa mga lumapit, mga nagpakumbaba, mga inilapit po ang kanilang mga hinanain sa iyong trono or sa altar na ito. Dinggin po ninyo ang kanilang mga idinalangin, inalapit sa inyo. Hinihiling ko rin po, Lord, na ikaw po ang mag-bless din sa mga young people na nagpaiwan sa kanilang mga kinauupuan. I-bless niyo po, Lord, ang kanila ding mga suliranin at pinagdaraanan. And nawa pong mensaheng aming narinig sa umagang ito ay tumatak sa amin kung paano po ang tamang guidelines sa pag-set po ng standard. Maraming salamat po sa gawain ito. Maraming salamat po sa host. Maraming salamat po sa pastor ng gawain na ito na inyong inilagay. Bless his family, O God. And nawa po ikaw magbigay ng good health sa kanya pong pamilya. Ilayo niyo po sa sakit and give him the knowledge and the wisdom sa paglilingkod po sa iyo, sa pagmamanage po ng inyong pinagkatiwala. And bless all the members, Lord, na sumuporta po sa gawain na ito ng mga kabataan. Thank you so much, Panginoong Diyos. At ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.